Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mas malupit na pagsubok ang haharapin ni Patricia. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Habang patuloy ang tensyon sa presinto, tila hindi pa rin natitinag si Patricia sa mga paratang laban sa kanya. Todo deny siya at pinagpipilitan na si Attorney Alon lang ang nagsisinungaling upang pagtakpan ang mga kasalanan niya. Ipinakita pa niya ang CCTV footage na naglalaman ng kanyang presensya sa isang cafe noong oras ng pagkamatay ni Attorney Meredith. Ngunit matibay na pinabulaanan ito ni Lilet. Sinabi ni Lilet na hindi si Patricia ang nasa CCTV, kundi itong si Vivian. Patuloy ang pag-aalibay ni Patricia na binigyan pa ng bagong kwento. Inisip niya na siya ang napili ni Attorney Alon para maghanap ng scapegoat dahil nga sa mga kasinungalingan nito. Paulit-ulit ang mga pahayag ni Patricia na hindi siya ang pumatay kay Attorney Meredith at hindi siya isang mamamatay tao. Hindi ko kayang pumatay, Lilet, sigaw ni Patricia. Napilit pinapaliwanag ang kanyang sarili. Tinutulungan pa ni Ramir si Patricia, ngunit hindi na siya makapagtimpi. Tinanong niya ang asawa, wala bang kinalaman si Patricia sa lahat ng ito? Ngunit galit na sumagot si Patricia, pati ikaw Ramir, hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Si Lilet naman, kahit nais niyang magtiwala, ay hindi maiwasan ang magduda. Akala ko, Tita Patricia, ikaw na ang pinakamalapit sa akin. Pero paano ko patuloy na pananampalatayaan ka? Nagsimula nang magbago ang lahat. Lahat ng lihim na matagal nang itinatago ni Patricia ay nagsimulang magbukas. At sa isang iglap, nahulog na sa matinding sitwasyon si Patricia. Samantala, sa labas ng presinto, si Attorney Alon ay nagsimula ng magsaya sa mga nangyayari. Nasa huling yugto na siya ng kanyang plano. Hindi na siya tumututok sa pagbaba ng kanyang sentensya. Hindi na ito tungkol sa kanya. Ang pinakamahalaga na sa kanya ngayon ay ang paghihiganti kay Patricia. Ayon sa kanya, si Patricia lang ang magiging victim sa kanilang pagbagsak at wala ng iba. Sa harap ng mga pulis at ni Lilet, nagpatuloy ang kasinungalingan na pagtatanggol ni Patricia. Wala na siyang ibang ginusto kundi ilabas na si Attorney Alon at ipakita ang kanyang ebidensya. Hindi siya natatakot. Naniniwala siya na sa huli, siya ang magiging biktima. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagpapanggap, nagpatuloy ang pagtutok ni Lilet. Hindi kita papayagan, Patricia, kahit ano pa ang gawin mo, sabi ni Lilet. Sa kabila ng patuloy na galit ni Patricia, hindi rin makapagtimpi si Ramir. Sa kalagitnaan ng argumento, siya mismo ay nagtanong, may kinalaman ka ba talaga, Patricia? Siya ang aking asawa at alam ko kung ano klaseng tao ka, ang sagot ni Patricia. Ngunit pati siya ay nagsimula ng mag-alinlangan. Nagsimula ng magsalita si Lilet. Naiintindihan ko na hindi mo kayang mag-isa, Patricia. Ngunit hindi ko kayang magtiis na magduda sa iyo habang may mga ebidensya laban sa iyo. At doon nagsimula ang isang pagbabago. Ang mga lihim ni Patricia ay nagsimulang magbukas. At habang sinisisi pa rin si Lilet at Attorney Alon sa lahat ng nangyari, dumating si Eira sa harap ng bahay ni Patricia upang ipahayag ang lahat ng hindi pa nalalaman ni Lilet. Binasa ni Eira ang mga pahayag na
na mula kay Atty. Alon na nagsabi ng lahat tungkol sa koneksyon ni Patricia sa krimen na matagal nang itinagong lihim. Ang bawat hakbang ay puno ng galit at pagkabigo. Ngunit si Lilet ay nagpatuloy. Nais niyang tapusin ang lahat ng kasinungalingan at makuha ang ustisya para sa kanyang ina, si Atty. Meredith. Samantala, sa kabila ng lahat ng nangyari, si Ramir ay nagsimula na ring magduda sa asawa niyang si Patricia. Hindi niya alam kung kanino siya maniniwala. Pinipilit pa ni Patricia na wag na siyang iwan. Ngunit si Ramir, sa kabila ng galit ni Patricia, ay nagdesisyon na umalis muna. Hindi ko kayang manatili dito. Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Ang kanyang mga salita. Umalis siya at iniwan si Patricia na nag-iisa sa kanilang bahay. Habang naglalakad si Ramir palayo, nagsimula ng magtakda ng landas si Patricia. I will fight back, ang kanyang sinabi. Handa na siyang humarap sa lahat ng paratang. Hindi siya magpapatalo. Sa kabilang banda, si Eira na labis na nasaktan sa lahat ng nangyari sa pamilya ay nagpasya na hindi na maghintay. Nais niyang tiyakin na makamtan ni Meredith ang hustisya na nararapat sa kanya. Tinutulungan ni Eira si Lilet at kahit nag-aalangan pa siya sa mga nangyayari, hindi siya titigil. Meredith deserves justice and I will make sure of it. Wika niya sa kanyang sarili. Nang gabing iyon, si Patricia, pagkatapos ng lahat ng nangyari, ay nagdesisyon na kumuha ng isang defense lawyer upang ipagtanggol siya sa korte. Hindi na siya magpapatalo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagbalik si Calorena sa buhay ni Patricia. Sa gabing iyon, nagtipon si Calorena at may hawak na patalim. Tinutukan si Patricia. At nagsimula na naman ang isang bagong kaguluhan. Ang tanong ay, magtatagumpay ba si Patricia sa lahat ng pagsubok na ito? O tuluyan ng mabibigo ang mga kasinungalingan at paghihiganti niyang itaguyod sa matagal na panahon? Magsusurvive ba siya sa lahat ng kanyang laban? O tuluyan ng magwawakas ang kanyang buhay sa mga kasinungalingang itinaguyod niya? Patuloy na nagiging masalimuot ang bawat hakbang na ginagawa ng bawat karakter. Habang papalapit ang katotohanan, mas marami pang lihim ang matutuklasan at mas malupit na mga pagsubok ang darating para kay Patricia. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.